Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay pinamagatang A Billionaire's Choice. Si Ava Ramirez, isang event planner na nagsisikap makilala sa isang lungsod kung saan nangingibabaw ang kayamanan at luho. Hindi inaasahan ni Ava na makakapasok siya sa mundo ng mga mayayaman nang kunin siya para ayusin ang kasalan ng taon para sa isang bilyonaryong tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sa isang pulong kasama si Ethan Pierre, ang head of marketing ng Pierre Group of Companies. Nagulat si Ava sa malamig na pakikitungo nito dahil sa halip na bumati, abala itong nagbabasa ng mga papeles sa mesa at tila hindi sila pinansin. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-like and share po ng aming channel. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa isang lungsod kung saan ang kayamanan ay nangingibabaw at ang luho ay walang hanggan. Si Ava Ramirez ay isang makatotohanang event planner na nagsisikap na makilala. Sanay siyang mag-organisa ng mga engrandeng kasiyahan para sa mga mayayaman. Ngunit hindi niya inasahan na mapapasok siya sa kanilang mundo, lalo na nang siya ay kunin upang ayusin ang kasalan ng taon para sa isang bilyonaryong tagapagmana ng isa sa mga pinakakilalang kumpanya sa buong bansa. Ms. Ramirez, please do take a seat. Thank you po. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap sina Ava at ng head marketing ng Pierre Group of Companies, laking gulat nila nang biglang pumasok si Ethan Pierre, ang kaakit-akit ngunit madalas na mailat na bilyonaryo na sumisimbolo rin ng kapangyarihan at prestihiyo sa bansa. Sa kanyang nakakasilaw na asul na mata at ngiting kayang magbigay liwanag sa isang silid, siya ang matatawag na perpektong romantikong bayani. Kung hindi lamang din ito sobrang disillusioned minsan sa kanyang kayamanan. Good afternoon, Mr. Pierre. Sabay na bati nila Ava rito. Inaasahan ni Ava na makakatanggap sila ng kahit anong response mula rito. Ngunit laking gulat niya nang diretsyahan itong maupo na parabang walang narinig. Kinuha nito ang mga papel na nasa table at isa-isang tiningnan. Hindi naman naupo sina Ava, gawa nga ng kailangan nilang hintayin ang sasabihin ng kanilang boss. Sobrang late naman ang opisina mo, Loretta. Komento ni Ethan nang hindi tumitingin sa kausap. Aktong sasagot na sana si Loretta nang biglang tumayo si Ethan sa kinauupuan. Dala-dala ang folders, tinungo nito ang pintuan at sumenyas kina Ava na sumunod sa kanya. Wala namang nagawa ang dalawa kundi ang magtinginan sa isa't isa at agad na sumunod rito. Ayon sa nakikita ni Ava, tila isang mundong puno ng mga hindi inaasahang pangyayari ang kanyang pinasok. Habang naglalakad sila kasama si Ethan, nababalot siya ng halo-halong damdamin. Takot, pag-asa at konting pagkabighani sa misteryosong bilyonaryo. Sa kabila ng yaman at taglay nito, naramdaman niyang may kakaiba pa rin kay Ethan. Mr. Pierre, may ilang idea ako para sa kasal. Simulang sambit ni Ava nang makalabas sila ng opisina. Umaasa siyang mapansin nito ang kanyang pagsisikap. Ngunit hindi siya pinansin ni Ethan. Abala pa rin kasi ito sa pagtingin ng mga dokumentong dala-dala. Luminga-linga si Ava sa paligid. Sinusubukang ipunin ang kanyang mga kaisipan. Kailangan natin pag-usapan ng tema at ang mga bisita. May mga espesyal na hinahangad ang pamilya ng ikakasal. Dagdag niya habang pinapakita kay Ethan ang kanyang best effort. Bahala na mga taga-event team sa tema. Ang importante ang budget at ang mga bisita. Sagot ni Ethan. Tila wala sa kanyang isip ang detalyeng yun. Saka dapat mas madali para sa lahat. Wala na masyadong drama. Sa kabila ng kanyang makasariling saloobin, nagpasya si Ava na hindi sumuko. Pero sir, ang kasal ay isang espesyal na okasyon. Determinadong wika ng dalaga. Bahagyang napatingin si Ethan sa kanya. Tila'y nagugulat ito sa tibay ng kanyang tinig. Ikaw na ang bahala. Ibigay mo sa akin ang mga option mo at tingnan natin. Sagot nito bago bumalik sa pag-check ng mga folder.
Sa kanilang paglalakad patungo sa meeting room, nag-isip si Ava. Ang pagkakataong ito ay isang pagsubok, hindi lang sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang tapang na makipag-ugnayan sa katulad ni Ethan, na masasabi niyang pinaliligiran ng mga matataas na paderang buhay. Nais niyang ipakita rito na ang buhay sa likod ng mga malagintong pader ay puno ng saya at mga bagong bagay-bagay. Kung papayagan lamang siya nitong ipakita. Habang naglalakad sila, napansin ni Ava ang isang malaking banner sa hallway na may nakasulat na, "Welcome to the world of luxury." Nagtaka siya, tila may iba pang tema sa likod ng lahat ng luho at kayamanan. "Mr. Pierre, ano masasabi mo sa world of luxury? Parang napaka-cliché," sambit niya. Sinusubukang maging magaan ang usapan. This time, huminto si Ethan at lumingon kay Ava. Bahagya siyang naglakad papalapit rito habang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. "Yan ba ang mga tema na gusto mo? Cliché?" tanong niya, sabay akbay sa balikat ni Ava. Laking gulat naman ni Ava nang gawin yun ni Ethan. At nang medyo mahimasmasan, tumikhim ang dalaga at sinalubong ang bawat tingin ng binata, sabay hirit ng, "Ito ba'y sophisticated touch ng mga bilyonaryo?" Aniya habang sarkastikong nakangiti kay Ethan. Si Ethan naman ay nakatitig lamang na parang may kung anong iniisip. "Alam mo minsan, naiisip ko na baka maging caricature artist na lang kayo." Sarkastikong sagot ni Ethan kay Ava. "Kaysa bigyan ka ng sophisticated touch gaya ng inaakala mo." Dugtong pa nito, bago sarkastikong ngumiti at inilayo ang sarili sa dalaga. "Wag boss, sayang naman yung angking talino mo sa negosyo." Ayaw namang patalo ni Ava. "Kung ganyan ang turing mo sa akin, mukhang mas nakakatawa ka pa kaysa sa mga caricature." Sagot ni Ethan rito, bago pumaunang naglakad patungo sa meeting room. "Boss, hintay!" wika ni Ava. Habang naglalakad sila, nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga biro. Napansin ni Ava na sa kabila ng napakaseryosong reputasyon ni Ethan, mayroong kislap ng kasiyahan sa likod ng mga mata nito. Nakita niya ang isang tao na naghahanap din ng kasiyahan sa mundo ng mga alalahanin at inaasahan. Naging makabuluhan naman ang mga naging meeting ni Ava kasama si Ethan. Hindi nga rin inaasahan ni Ava na may mga makakasama silang taga-ibang department. Nakagaya nila ay aasikasuhin na rin ang nasabing kasal. Napagtanto rin ng dalaga kung gaano kaimportante ang kasalan na kanyang inaasikaso. Baka sa itsura ni Ethan ang tensyon sa bawat idea na kanyang naririnig sa meeting room at ang mga seryosong hirit at suhestyon nito. "There's no room for any mistakes," hirit nga ni Ethan bago tinapos ang nasabing meeting. Kinagabihan, sa isang masiglang nightclub na puno ng ilaw at musika, si Ethan Pierre ay nakaupo sa isang VIP table kasama ang ilan sa mga kanyang kaibigan. Ang mga boses sa mga tao at ang masiglang tunog ng musika ay bumabalot sa kanilang paligid, habang ang mga bartender ay abala sa paghahanda ng mga cocktail. "Ethan, akala ko ba wala kang oras para sa mga ganitong bagay?" tanong ni Marco, isa sa kanyang matalik na kaibigan, habang lumalagok ng cocktail. "May mga pagkakataon naman na kailangan kong magpahinga, di ba?" sagot ni Ethan, ngunit halatang may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. "Besides, kailangan ko rin paminsan-minsan kalimutan ng business meetings." "Bakit hindi mo nalang ikwento sa amin ang tungkol sa event na inaasikaso mo? The luxurious wedding?" tanong ni Lisa na nakaupo sa tapat niya. "That wedding? Ang tema? Galactic romance. Nakakatawa, di ba?" sagot ni Ethan. "Wow, Space Odyssey! Ano mga pagkain ba ang nandyan?" tanong ni Marco habang tumatawa. "Mga astropasta at meteorite meatballs," sagot ni Ethan. Sabik na sinimulang ikwento ang mga nakakatawang idea mula sa brainstorming session nila kanina. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at unti-unting lumabas ang mga plano para sa mga after party, kasama ang mga nakakaaliw na aktibidad at games. At sa gitna ng masiglang nightlife, si Ethan ay nakaramdam ng kaunting kaluwagan mula sa pressure ng kanyang ginagalawang mundo. He is 26 and for him, he needs his me time every now and then. Bottom of form.
Sa hindi kalayuan na may nakaupo si Ava, kasama ang mga kaibigan. Pang-10 beer na yung hawak-hawak niya. Hindi man sinasabi ng dalaga, ngunit nasasaktan ito habang nakatitig sa kanyang ex-boyfriend. Walang kamalay-malay ang mga kaibigan sa sakit na kanyang daladala ng mga oras na yon. Kasalanan niya rin naman since hindi nito pinaalam sa mga kaibigan na nagkaroon siya ng nobyo. Kung makapulupot naman yung bago mo, parang first time makayakap ng lalaki. May halong kalasingang wika ng dalaga. Kahit na anong gawin ni Ava, hindi niya maiwasang suriin si Jake at ang babae. Ang mga alaala ng kanilang mga masasayang sandali ay bumabalik sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang sakit ng kanilang paghiwalay. Sana okay na ako, bulong niya sa sarili. Sa isang iglap at nang matapos ring ubusin ni Ava ang beer na kanyang hawak-hawak, lumingon si Jake at napansin siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kabila ng distansya, parang may kislap ng pagkilala. Ang babae sa tabi ni Jake ay lumingon din at pilit na inaaninag ang direksyon ni Ava. Aktong tatayo na sana si Ava nang medyo nakaramdam ito ng matinding pagkahilo. Oh shucks! Wika nito nang mapansing papalapit si Jake sa kanya. Ava, long time no see! Sabi nito na tila nagagalak na makita ang dalaga. Hey Jake, yeah, it's been a while. Sagot ni Ava habang sinusubukang maging cool sa kabila ng pag-iikot ng kanyang paningin. Oh, I want you to meet my girlfriend, Sarah. Introduction ni Jake, na tila'y proud na proud habang hawak-hawak sa bewang ang new girlfriend nito. We've been dating for a few months now. Nagbigay ng ngiti si Sarah at nagtanong. Hi, ikaw bang Ava na madalas niyang ikwento? Yeah, that's me. Sagot ni Ava, pilit na bumubuo ng ngiti kahit na nahihirapan siya sa sitwasyon. I see. I hope you can get over with Jake. I mean, he's happy with me. Sabi ni Sarah na puno ng sigla. Nablangko naman si Ava nang marinig ang naging pahayag ng girlfriend ni Jake. Gusto na lamang ni Ava na magtago o hindi naman kaya'y magpalamon na lamang sa lupa nang makatakas siya sa kahihiyan. Narinig din ng mga kaibigan niya ang naging pahayag ng girlfriend ni Jake. Aktong sasagot na sana ang kaibigang bakla ni Ava nang biglang, She successfully moved on. Sorry to interrupt. Sabi ng pamilyar na boses at parang may balak pa itong magpatawa. Ava, mind to introduce me with your friends? Kunot noon namang napatingin at napatitig si Ava sa lalaking nasa kanyang harapan. Isang kaakit-akit na lalaki na may tangkad na humigit kumulang 6 na talampakan. Siya ay matipuno, may magandang postura, at ang kanyang maputing balat ay tila nagliliwanag sa madilim na nightclub. Ang kanyang mahahabang kayumangging buhok ay madalas na nakastyle sa modernong diskarte, habang ang kanyang malalim na asul na mata ay puno ng damdamin at koneksyon. Ang kanyang ngiti ay nakakapang-akit, may perpektong mga ngipin na nagdadala ng saya sa kanyang muka. Palagi siyang nakasuot ng elegante at maayos na tailored suits, na nagpapakita ng kanyang status sa lipunan. Ngunit may likas na charm na nagpaparamdam sa mga tao na siya ay madaling lapitan. Sa kabuuan, siya si Ethan Pierre, isang halimaw ng kagandahan at karisma na mahirap kaligtaan. I think Ava was a bit drunk. Anyway, I'm Ethan, Ava's boyfriend. Pakilala ni Ethan sa sarili habang hawak-hawak ang kamay ni Ava at nakangiting nakatitig sa direksyon ni na Jake at ng girlfriend nitong si Sarah. Lahat naman ng tao ay napatingin sa kanila ng mga oras na yon. Naguguluhan at nagulat. Iila rin sa mga taong nandun ay mga kilala si Ethan at hindi nakatakatakang sumentro ang mga tingin at usap-usapan sa kanila. Si Ava na may halos mahimasmasan sa kalasingan nang marinig ang lahat ng sinabi ni Ethan. Anong pinagsasabi mo? Bulong nito. Bahagya namang lumingon sa kanya si Ethan. Nakangiti at walang pasabing hinila siya nito at saka niyakap ng mahigpit. Come on. I can't let you suffer in this conversation, babe. Let's give them a show. Bulong nito kay Ava. And besides, who wouldn't want a handsome boyfriend like me, right? Hirit pa nito na may halong ngiti sa mga labi. Flash report. Sa gitna ng makulay na nightlife ng lungsod, isang nakakagulat na balita ang umusbong nang makitang magkasama si Ethan Pierre, ang 26 anyos na bilyonaryo at CEO ng Pierre Group of Companies,
at ang event planner na si Ava Ramirez. Ang dalawa ay nahuli sa isang nightclub kung saan lumutang ang balitang sila ay magkasintahan. "Do you think this would help you, Ethan?" Wika ni Mrs. Pierre, ang butihing ina ni Ethan, matapos i-off ang laptop na hawak-hawak. "Mom, it's not just about business. I guess Ava's different." Sagot ni Ethan. "You are not even sure about her, Ethan." Sagot ni Mrs. Pierre, nag-aalala sa reputasyon ng kaniyang anak. "I'll end that after a month. You don't need to step in." Aniya nang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kaniyang ina. Habang nag-uusap sila, narinig ni Ethan ang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone. Ang balita tungkol sa kanila ay kumakalat na sa buong social media. Puno ng mga opinyon at reaksyon mula sa publiko. "Ethan, tingnan mo to!" Wika ni Mrs. Pierre. Ipinapakita ang isang post na naglalaman ng kanilang larawan. "Do you think you'll get away with this that easily?" May halong inis na wika ng ginang sa anak. "Let me handle this, Mom. Just relax." Sagot ni Ethan. "Are you sure you don't have any feelings for that woman? Alam mong within the month, once things are being successfully planned, you'll be marrying Lisa." Wika ni Mrs. Pierre. "No, I don't have any feelings for her. I know, and correction, I'm not marrying Lisa. I am marrying their business. After all, this is an arranged marriage. No feelings attached." Tumayo ito't niluwagan ang kurbatang suot at saka lumabas ng opisina. Napasandal naman ito sa glass door nang makasalubong si Ava sa entrada. Gulat na gulat itong tiningnan si Ava mula ulo hanggang paa. "You don't have to worry, sir. We're mutual and we'll definitely end this relationship as soon as possible." Seryoso ngunit walang kabuhay-buhay na wika ng dalaga bago pumagilid upang makadaan ng maayos si Ethan, na siya namang ginawa nito at naglakad patungo sa sariling opisina. Habang naglalakad si Ethan papunta sa kanyang opisina, ang mga tanong at alalahanin ay hindi maalis sa kanyang isip. Sa likod ng kanyang ngiti, nag-aalala siya sa hinaharap. Ang plano ng kanyang ina para sa arranged marriage kay Lisa ay tila mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ang mga post sa social media ay nagdudulot ng mas malaking pressure sa kanya. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, naupo siya sa kanyang desk at tiningnan ang kanyang cellphone. Ang mga komento at reaksyon sa kanilang larawan ni Ava ay tila umaabot sa kanya, nagpapaalala sa kanyang mga pagdududa. May mga tao talagang hindi naiintindihan ang sitwasyon. Bulong niya sa sarili. Hindi niya maalis sa isip si Ava at ang mga sandaling kasama siya, kahit na nag-uusap lang sila bilang bahagi ng isang business arrangement. Tila may mas malalim na koneksyon na lumalabas sa kanilang dalawa na hindi niya naman pwedeng pansinin o palakihin. Sa gitna ng kaniyang pag-iisip, may biglang pumasok sa isip niya. Siguro kailangan ko makipag-usap kay Ava. Naisip niya. Kailangan naming linawin ang mga bagay-bagay. Tumingin siya sa orasan. Oras na para magdesisyon. Lumabas siya mula sa opisina. Determinadong makipag-usap kay Ava. Sa kanyang paglalakad, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang magiging reaksyon niya? Paano kung may nararamdaman din ito para sa kanya? Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan nilang maging malinaw sa kanilang sitwasyon. Nang makatagpo niya si Ava sa lobby, agad siyang lumapit. Ava, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya, sabik at kinakabahan. About what? Tanong ni Ava, tila hindi masyadong interesado. About us. About this arrangement. Sagot ni Ethan, nag-aalangan ngunit matatag. Nakita ni Ava ang seryosong mukha ni Ethan. Sige, pero mabilis lang. Ayoko mahuli ng ibang tao. Sagot niya, habang naglalakad sila patungo sa isang tahimik na sulok. Ang mga salitang binitiwan ni Ethan ay tila nagbukas ng isang bagong kabanata. Puno ng mga posibilidad at hindi alam na emosyon. Habang abala sina Ethan at Ava sa kanilang pag-uusap, biglang pumasok si Lisa sa lobby. Nakangiti ngunit may halong pagdududa. Ethan? Tanong niya. Tumitingin sa pagitan ng dalawa. Nagtaka si Ava at tila nag-aalangan, habang si Ethan ay nanatiling kalmado, kahit na naguguluhan ng konti sa mga pagkakataon. Naghahanap lang kami ng solusyon sa sitwasyon, sagot niya.
Sinisiguradong walang halong tensyon sa kanyang boses. Solusyon? Sagot ni Liza, may halong pagdududa. I thought we were all set for the wedding preparations. Well, may mga bagay tayong kailangan linawin. Sagot ni Ava, umiiwas sa tingin ni Liza. Napansin naman ni Ethan ang tensyon sa paligid at nagdesisyon na linawin ang sitwasyon agad. Okay, Liza. May nangyari lang lately that may affect the wedding preparation. Sabi ni Ethan, nag-aalala ngunit determinado. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila at ang hinaharap ay tila nagiging mas komplikado. Mabilis na nagdesisyon si Ethan na ipaliwanag ang kanyang panig. Liza, hindi to kung ano lang iniisip mo. Everything just happened very fast. I was just helping Ava. Ngunit hindi ito nagbigay ng kapanatagan kay Liza. Nakakunot ang kanyang noo, puno ng pagkalito at lungkot. So, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan? Tanong niya sa boses na nag-aalangan. Mafi-fix din agad to. Tugon ni Ethan, pilit na ipinapakita ang kanyang sinseridad. Ikaw ang fiancé ko. Ang kasal natin na mahalaga, hindi ito. Dugtong pa nito. Samantalang si Ava naman, nakaramdam ng bigat dahil sa mga narinig at sitwasyon. Alam niyang wala siyang puwang sa ganitong kwento. Ethan, kailangan nating tapusin to. Hindi to magiging tama para sa ating dalawa. Liza, sa totoo lang, hindi to makakabuti sa kahit sino sa atin. Aniya, nag-aalala. End it now. Wika ni Liza na tumatagos ang galit sa kanyang mga salita. Napatingin naman si Ethan kay Ava na ngayon nakatingin lang din sa kawalan. Naani may expected na niya ang ganong bagay. Alam rin ni Ava na ginawa lamang ni Ethan yon dahil na rin sa awa sa sitwasyong kanyang kinakaharap na mga oras na yon. Tumango si Ava at tiningnan si Ethan. She's right. Wika nito. Si Liza, sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay nakaramdam din ng kaunting kapanatagan sa pag-amin ng katotohanan. Siguro mas mabuti nga natapusin na to. Pero sana, maayos niyo ang mga issue na naglalapana ngayon sa social media tungkol sa fake relationship niyo na yan. Wika niya, kasabay ng pagtingin nito kay Ava. Sa gitna ng lahat ng ito, alam ni Ethan na kailangan nilang harapin ang mga pagsubok sa kanilang relasyon at negosyo. Ang mga desisyong gagawin nila ngayon ay maaaring magbukas ng bagong simula o magdulot ng higit pang komplikasyon. Makalipas ang 2 linggo, patuloy pa rin ang press sa kanilang pagsubaybay kina Ethan at Ava. Napagpasyahan na rin ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang peking relasyon, kahit na ito'y nagdudulot ng pag-aalala. Sa bawat pagkakataon na sila'y nagkikita, pinipilit nilang magpakita ng ngiti sa mga kamera. Kahit sa likod ng mga ngiting yon ay ang tunay na pag-aalala nila para sa isa't isa. Si Liza naman ay abala sa mga detalye ng kanyang kasal kay Ethan. Tila walang kaalam-alam sa tunay na sitwasyon. Sa bawat meeting kasama ang wedding planner, siya'y puno ng sigla. Pero sa kanyang isipan may mga tanong na hindi niya masagot. Ang kanyang tiwala kay Ethan ay unti-unting natutuklap, ngunit hindi niya maamin ang kanyang nararamdaman. Napaka-awkward ang sitwasyon natin, sabi ni Ava isang araw sa opisina, habang nag-uusap sila sa tabi ng bintana. Parang pinapalawak lang natin ang mga issue. Dugtong pa nito. Oo, pero wala tayong magagawa. Kailangan natin panatilihin ang facade hanggat kaya. Sagot ni Ethan, naguguluhan sa tunay na nararamdaman niya para kay Ava. Ang mga sandaling ito ay nagiging mas mahirap, lalo na habang iniisip niya rin si Liza. He knows to himself that he doesn't have any romantic connection with Liza, ngunit ayaw rin niya itong masaktan. Hindi hangal si Ethan. Alam niyang dati pa man ay gusto na siya ni Liza. At noong nakakita ito ng pagkakataon, hindi ito umayaw sa naging offer ng pamilya ni Ethan na maging manugang. Hanggang kailan natin to gagawin? Tanong ni Ava. Habang papalapit ang araw ng kasal, nararamdaman na ni Ava na kailangan na nilang magtakda ng hangganan. Ethan, kailangan natin pag-usapan kung paano natin to tatapusin. Hindi ito sustainable. Wika niya habang hinahabol ng tingin si Ethan. Alam ko at yun ang nakakabahala. Tugon naman ni Ethan habang nakatingin kay Ava. Nag-aalala na hindi lamang siya ang maapektuhan, kundi pati na rin ang kanyang pamilya at si Liza. Ang pressure mula sa press
At ang inaasam na kasal ni Liza kay Ethan ay nagdala sa kanila sa isang masilumuot na sitwasyon. Ang kanilang mga desisyon ay nagiging kritikal habang patuloy ang lahat sa isang daan patungo sa hindi tiyak na hinaharap. Sa isang glamorosong business event, si Ava ay nagmistulang bituin. Ang kanyang suot na eleganteng gown ay pumapantay sa kanyang sopistikadang anyo na nagbigay kay Ethan ng panibagong pananaw sa kanilang relasyon. Habang naglalakad sila sa venue, naramdaman ni Ethan na parang naiiba ang lahat. Ang paraan ng pagtingin niya kay Ava ay tila nagbago. "Wow, you really look different tonight." Bulong niya na hindi napigilang humanga sa kanyang kagandahan. Ngunit sa kabila ng kanyang saya, hindi maalis ni Ava ang bigat na kanyang nararamdaman. Nakita niya si Liza sa kabilang bahagi ng silid, kasama ang ina ni Ethan. Naramdaman niya ang panghihinayang at takot na makaramdam ng higit pa sa pagkakaibigan kay Ethan. "Salamat, Ethan." Sagot niya, ang boses ay puno ng pag-aalangan. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap, ngunit ang bawat ngiti ni Ava ay nagdudulot ng mga bagong damdamin kay Ethan. "Ava, alam mo ba na ang pagkakaroon ng ganitong arrangement ay talagang nagbigay liwanag sa akin?" Aniya, habang pinagmamasdan ang kaniyang mga mata. "Ethan, wala tayong puwang para dito. Kailangan natin maging profesional." Tugon ni Ava, subalit naramdaman niyang mahirap na pigilin ang damdaming unti-unting umuusad. Habang nag-uusap sila, ang kaniyang mga mata ay palaging bumabalik kay Liza, na abala sa pag-uusap sa ina ni Ethan. "Alam ko mahirap. Look, I'm so sorry for causing such thing in your life. Can we enjoy this night instead?" Sabi ni Ethan, na tila naglalakas loob. "Ethan, we need to end this immediately. Bago pa malaman ng mga press na this is all just an act. Ayoko makasira ng relasyon, lalo na sa relasyon niyo ni Liza. Liza's supposed to be with you right now, hindi ako." Sagot ni Ava. Subalit sa kanyang isipan, ang lahat ay puno ng pag-alinlangan. "I'm so sorry, Ava." Malumani na tugon ni Ethan, sabay marahang lumapit kay Ava at yumakap na animoy totoong kasintahan rito. Sa gitna ng mga tao at ng masiglang musika, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang fasad. Kahit na ang tunay na damdamin ay nagiging mas mahirap itago, ang kanilang mga puso ay puno ng mga tanong na hindi nila maamin. Ngunit ang gabing yon ay nagbigay daan sa isang mas komplikadong sitwasyon na nagbabantang pumatong sa kanilang dalawa. Sa gitna ng party, habang abala si Ava sa kanyang mga iniisip, biglang umalis si Liza sa kanyang grupo at hinanap si Ethan. Nakita niya itong nagkakasiyahan kasama ang mga kaibigan, at sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, nagdesisyon siyang samantalahin ang pagkakataon. Laking gulat ni Ethan nang hilahin siya ni Liza sa madilim na sulok ng venue. "Ethan," bulong niya, tila puno ng emosyon. Bago siya makapag-react, hinalikan siya ni Liza, isang matamis at masuyong halik na nagdala ng alon ng alaala sa kanya. Nang bumitaw si Liza, naguguluhan si Ethan. Ang kanyang isipan ay naghalo-halo sa alak at sa kanyang nararamdaman. "Liza, anong ginagawa mo?" tanong niya. Nahihirapang makabawi sa kanyang mga saloobin. "Alam ko nagkakagulo ang mga bagay-bagay, pero sa totoo lang miss na kita." Sagot ni Liza. Ang kanyang tinig ay may halong lungkot. Ngunit habang naroon siya, ang mga mata ni Ethan ay agad bumalik kay Ava, na nasa malayo at nakatingin sa kanila. Ang damdamin ng pagkakasala at pagkalito ay naglalaro sa kanyang isipan. "Liza, I'm sorry," sabi niya. Subalit ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-alinlangan. "Bakit? Dahil kay Ava?" "Ethan, ako ang fiancé mo," sagot ni Liza, puno ng determinasyon. Ang sitwasyon ay tila nagiging mas komplikado. Habang pinapahirapan ni Liza ang kanyang isipan, ang mga tanong naman sa isipan ni Ethan tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman ay unti-unting umusbong. At si Ava ay nagmamasid mula sa malayo, naguguluhan na nasasaktan sa lahat ng nangyayari. Nagmamadali si Ava patungo sa exit. Ang kanyang puso ay punong-puno ng sakit at pagkalito. Naramdaman niyang malapit na siyang umiyak, kaya't tinangka niyang takasan ang masakit na sitwasyon. Ngunit sa kanyang pagtakbo, biglang may humawak sa kanyang braso.
Nang lumingon siya, nakita niya si Ethan. Ang kanyang muka ay puno ng panghihinayang at kalungkutan. "Ava," sabi niya, nahahabag. "Sandali lang." "Ethan," sagot ni Ava. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tama na, hindi na ito makakabuti sa atin." "Hindi mo naiintindihan," tugon ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. "Yung kay Lisa, hindi ko alam kung bakit niya ako hinalikan. Pero hindi yun ang gusto ko. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay mas totoo." Napakunot ang noo ni Ava. Nagugulan sa mga salitang binibitawan ni Ethan. "Pero paano kung nasabi mo lang ito dahil sa alak? Paano kung ang gusto mo talaga ay si Liza?" "Hindi, Ava," sagot ni Ethan. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. "Hindi ko may kakaila na may nararamdaman ako para sa iyo. Lahat ng mga oras na magkasama tayo, ang saya ko. Ang dami kong natutunan. Ethan, hindi mo kayang gawing madali ang lahat. Ang kasal mo kay Liza, walang kasal na mangyayari kung ito lang ang pinagdadaanan ko." Wika niya. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Ava. "Ava, ikaw ang totoo kong mahal. Ang mga bagay na meron kami ni Liza, pawang negosyo lamang na kailangan kong gawin para sa kumpanya." Sa gitna ng kanyang pagkalito, unti-unting nagbukas ang puso ni Ava sa mga salitang yun. "Ethan, hindi madali ang sitwasyon. Kailangan natin pag-isipan ang mga desisyon natin." Wika ni Ava. "Alam ko." Sagot niya, ang kanyang tinig ay nagiging mas malambot. "Pero hindi ko kaya mawala ka. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang totoo nararamdaman?" Habang nakatingin sila sa isa't isa, naglalaro ang mga damdamin sa hangin. Puno ng pag-asa at takot. Sa gitna ng madilim na sulok ng venue, tila nagkakaroon sila ng pagkakataon na muling bumuo ng kanilang kwento. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila Ava at Ethan, bigla na lang sumulpot ang ina ni Ethan mula sa likod. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Bago pa makapag-react si Ava, sinampal na siya nito sa mukha, na nagdulot ng matinding pagkagulat ng lahat sa paligid. "Do you think you'll succeed?" Sigaw ng ina ni Ethan. Nakatutok ang daliri kay Ava na parang pinapalayas ito. "Hindi kita gustong makitang nandyan. Wala kang karapatan na sirain ang lahat. Lalo ng kasal ng anak ko." Naguguluhan at nasaktan si Ava. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Tumitig siya kay Ethan na tila naguguluhan at nag-aalala sa kanyang ina. "Ma'am, sandali lang!" Sigaw ni Ethan. Pilit na lumapit sa kanyang ina. "We talk about this already, Ethan!" Sagot ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng galit. "Alam mong planado ang lahat? Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Huwag mo muna itong palakihin. Tapusin mo na itong kalokohan mo." Nakita ni Liza ang lahat ng ito at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay naguguluhan, ngunit may konting galit din siya kay Ava. "You should have to think twice, Ava." Wika nito, ang tinig ay puno ng pagmamataas. "Know your battles." Nang magpakatatag si Ava, nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang sarili. "Hindi ako nandito para sirain ang anumang bagay. And to let you know, I know my battles, and I am completely prepared." Sagot niya. Ang boses ay tila nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ngunit ang mga salita ay tila umabot sa ina ni Ethan. "Wala kang lugar dito. Kung talaga mahal mo si Ethan, dapat mo isaalang-alang ang kanyang pamilya at ang kasal niya kay Lisa. Umalis ka na!" Wika ng ina ni Ethan. Nag-aalangan sa mga tao sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Ava. Nagmamasid sa kanyang ina. "Ma'am, tama na! Huwag mo siyang saktan. Alam ko kung gaano ka-importante ang plano mo para sa amin ni Lisa. Pero paano naman ang damdamin ko? I don't wanna build a family with someone I don't really love." Sabi niya. Ang tono ay puno ng determinasyon at sinseridad sa kanyang ina. Ang sitwasyon ay tila bumilis. Ang lahat ng tao at mga press ay nakatingin. Ang mga mata ay puno ng tanong at panggigilalas. Sa ilalim ng mga ilaw ng event, ang mga damdamin at mga desisyon ay nagiging mas komplikado at ang mga ugnayan ay nahahamon sa harap ng lahat.
Kinabukasan, nag-uumapaw ang mga artikulo sa social media at mga pahayagan tungkol sa insidente sa party. Ang mga headline ay puno ng kontrobersya, kasama ang mga tsismis na nagbabanggit sa nakaraan ni Ava. Ang mga detalye ng kanyang mga dating relasyon ay naging pangunahing paksa ng pag-uusap na nagdulot ng matinding stress sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga wedding preparations ni Ethan at Liza ay nahinto. Ang pamilya ni Ethan at pamilya ni Liza ay nagkaroon ng mainit na debate, puno ng mga emosyon at tensyon. Sa kabila ng mga ito, nagpatuloy si Ava sa pag-iisip at nag-aalala sa mga nangyayari. "Ethan, this wouldn't work. Things are getting complicated," sabi ni Ava isang araw habang nag-uusap sila sa kanyang opisina. "Ang lahat na to nagiging mas mahirap. Maaaring mas mabuti kung tapusin na natin ang peking relasyon na to." Rugtong nito. "No, Ava. Hindi ko kayang mawala ka," sagot ni Ethan. Ang tinig ay puno ng determinasyon. Marahan itong lumapit sa kinatatayuan ni Ava. Hinawakan ang kamay ng dalaga at hinila sa kanyang mga bisig. Kanyang niyakap ng mahigpit si Ava. "I won't end anything. Kung kailangan ko tong ilaban ng patayan, gagawin ko," wika nito. "Natatakot ako, Ethan. Hindi ko alam kung tama ba to. Mahal kita pero nakakatakot ang mundo mo," tugon ni Ava. Halos umiiyak sa takot at pagdududa. "Alam ko ang mga hamon, ngunit hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko para sa'yo. Si Lisa at ako, may kasunduan, ngunit ikaw ang puso ko," sagot ni Ethan na mas hinigpitan pa ang pagkakayakap kay Ava. Ngunit si Ava, puno ng takot at pag-aalala, ay tila hindi makapagdesisyon. "Ethan, ano mangyayari sa atin kapag nagpatuloy ang lahat ng to?" "Hindi ko alam kung ano mangyayari, pero ang alam ko, handa akong ipaglaban ka. Hinding-hindi kita iiwan," sagot ni Ethan. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Habang nag-uusap sila, alam ni Ava na hindi madali ang sitwasyong ito. Ngunit ang pagmamahalan nila ni Ethan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa kabila ng lahat ng hamon, ang kanilang koneksyon ay tila nagiging mas matatag, kahit na puno ng mga tanong at takot. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit ang kanilang damdamin ay tila nagiging liwanag sa gitna ng dilim. Matapos ang isang linggong puno ng tensyon at kontrobersya, nagdesisyon si Ethan na magkaroon ng isang malaking press conference. Ang balitang ito ay umabot sa lahat, at ang mga tao ay puno ng pagkabahala at kuryosidad. Sa araw ng press conference, ang venue ay puno ng mamamahayag, reporters at mga taga-suporta. Nang magsimula ang press conference, nakatayo si Ethan sa harap ng mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Salamat sa pagpunta niyo dito. Alam ko ang mga nakaraang araw ay puno ng kalituhan at mga lingaw-ngaw. At gusto ko linawin ang lahat," sabi niya. Nagsisimula ng makuha ang atensyon ng lahat. "Una sa lahat, gusto kong ipahayag na ang kasal namin ni Liza ay hindi na itutuloy. Ito ay isang desisyon na mahirap, ngunit ito ang tama. Sa mga tao at mga pamilya na nasangkot, ikinalulungkot ko ang anumang hindi pagkakaintindihan na nangyari. Ang mga plano ay hindi palaging natutuloy, at sa pagkakataong to, nalaman ko na hindi ko kayang ituloy ang isang kasal na walang pag-ibig." Ang mga reporters ay abala sa pagsusulat, at ang mga tao sa audience nag-uusap-usap dahil kauna-unahan itong nangyari sa isang pamilyang may ituturing isa sa pinakamalaking impluwensya sa larangan ng negosyo sa bansa. Tungkol naman sa mga rumors patungkol kay Ava, gusto kong linawin na mga ito ay hindi totoo. Lahat ng tao ay may mga nakaraan, at hindi ito dapat maging batayan ng ating panghusga sa kanila. Si Ava ay isang mabuting tao at hindi siya dapat husgahan batay sa kanyang nakaraan. Tumingin siya sa audience at sa kanyang boses ay naramdaman ang damdamin. "Ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng lahat ay ang nararamdaman ko para kay Ava. Siya ang tunay na mahal ko. Ipinaglalaban ko ang aming relasyon at plano ko magpakasal sa kanya sa pagtatapos ng taon.
Isang bulong-bulungan ang kumalat sa audience at ang mga mata ng mga tao ay puno ng gulat. Gusto kong ipakita ang pagmamahal ko sa kanya at ipaglaban ito. Sa lahat ng sinasabi ng iba, wala itong halaga kumpara sa tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Habang nagsasalita si Ethan, nakita ni Ava mula sa likuran ng audience ang kanyang katatagan at pagmamahal. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa at saya. Alam niyang nagkaroon sila ng mga hamon, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Ethan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa pagtatapos ng press conference, nagpasalamat si Ethan sa lahat ng dumalo. Umaasa ako magpatuloy ang aming kwento at sana tanggapin ng lahat ang aming desisyon. Ito ang aming buhay at nais naming ituloy ito ng may pagmamahalan at respeto. I can say, this is a billionaire's choice that no one can change nor stop. Habang naglalakad siya papalabas, narinig ni Ava ang mga bulong ng mga tao. Ang mga komentaryo ay puno ng suporta at pag-unawa. Ang bagong simula para sa kanilang dalawa ay tila nagiging mas maliwanag. Ang kanilang pagmamahalan ay tila mas matibay kaysa kailanman. Sa gabing yon, nag-organisa si Ethan ng isang private dinner na dinaluhan ng kanyang pamilya at pamilya ni Liza. Ang ambience ng restaurant ay tahimik at pino. Puno ng mga ilaw na nagbibigay ng mainit na kapaligiran. Alam ni Ethan na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang ipaliwanag ang kanyang desisyon sa lahat. At nag-aalala siya sa maaaring epekto nito sa kanilang mga relasyon. Nang makaupo silang lahat, nagbigay si Ethan ng ngiti, ngunit ramdam ang tensyon sa paligid. Salamat sa pagpunta dito. Alam kong may mga usaping kailangan nating talakayin at nais kong simulan ng gabi sa isang tiyak na mensahe. Habang nag-aalaga ng kanyang tinig, tumingin siya sa kanyang pamilya, saka kay Liza, at sa kanyang mga magulang. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na ang kasal namin ni Liza ay hindi na itutuloy. Ito ay isang desisyon na napakahirap, pero ito ang tama para sa akin. Nais ko ang pinakamahusay para sa ating lahat. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Si Liza, tila naguluhan, ay nagsalita. You're going to regret this. You chose someone who's not even worthy over me. I rather regret not choosing her. Sagot niya tapat at puno ng damdamin. Siya ang taong mahal ko. Walang ibang dahilan na dapat isalang-alang. Hindi ko may pagpapatuloy ang isang kasal na walang pagmamahalan. Nakita ni Ethan ang mga reaksyon ng bawat isa. Ang kaniyang ina ay naguguluhan. Si Liza ay tila nabigo at ang kaniyang ama ay may pag-aalala. Alam kong ang desisyon kong to ay maaari makaapekto sa ating mga pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako mas makakabuti to sa ating lahat sa huli. Anong klaseng desisyon ito, Ethan? Tanong ng ina niya na ang boses ay puno ng pagkabahala. Paano mo maaasahan na magiging maayos ang lahat kung iiwan mo ang isang bagay na itinaguyod natin? Ma'am, naiintindihan ko ang lahat ng ito, ngunit hindi ko kayang ituloy ang isang kasal na hindi ko naman gusto. Para sa akin, mas mahalaga ang tunay na pagmamahal at kung sino ang tunay na makakasama ko sa buhay. Dito sumingit si Liza at ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Ngunit may mga plano na tayong naipon, mga bagay na nailatag na. Alam ko. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay hindi magiging makabuluhan kung wala akong puso sa mga desisyon ko. Habang patuloy ang pag-uusap, nagbigay si Ethan ng ilang mga strategy upang maayos ang sitwasyon. Kasama na ang pag-uusap sa mga paparating na pagdiriwang at iba pang pagkakataon na maaaring magbigay ng pag-asa sa lahat. Mahalaga ang pamilya at nais kong pag-usapan natin ito na maayos. Nais kong ipakita na handa akong ipaglaban ang aming relasyon. Sa kabila ng tensyon, unti-unting nagbigay ng pagkakataon ang kanyang pamilya at pamilya ni Liza na pag-isipan ang mga sinabi ni Ethan. Ang mga desisyon ay hindi madali. Ngunit ang determinasyon ni Ethan na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kay Ava ay nagbigay sa lahat ng bagong perspektibo sa kanilang sitwasyon. Pagkalipas ng isang buwan, nagbago ang takbo ng mga pangyayari para kay Ethan at Ava. Sa tulong ng kanilang pamilya at mga kaibigan, unti-unting naayos ang mga hindi pagkakaintindihan at tensyon na nagmula sa kanilang mga desisyon.
Nakahanap sila ng paraan upang makipag-usap ng bukas at tapat na nagbigay daan sa mga maayos na pag-unawa at pagtanggap. Isang magandang araw, inihanda ni Ethan ang isang espesyal na okasyon upang opisyal na ipakilala si Ava bilang kanyang kabiyak. Ang venue ay puno ng mga bulaklak, mga ilaw at mga ngiti mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, mga pamilya, kaibigan at ilang malalapit na kakilala upang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan. Habang nagsasalita si Ethan sa harap ng lahat, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Salamat sa pagdalo sa okasyong ito. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga sa aming kwento. Ngayon, nais kong ipakilala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Ava. Naglakad si Ava patungo sa entablado. Ang kanyang puso ay puno ng saya at excitement. Hi everyone. I'm really grateful to be here and to be part of this beautiful gathering. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng saya. Ito ay isang bagong simula para sa amin at umaasa akong makilala ko kayo ng mas mabuti. Nakita ni Ethan ang mga ngiti at palakpakan mula sa mga bisita. Ang kaniyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, ay puno ng pagmamalaki at suporta. Napansin ni Ethan ang mga tao ay unti-unting tumanggap sa kanilang relasyon at nagbigay ito ng malaking kaginhawahan sa kanya. Sa mga nagdaang buwan, nalaman at natutunan natin na ang pagmamahal hindi lamang tungkol sa mga plano, kundi tungkol sa pag-unawa at pagtanggap. At si Ava, ang taong nagbigay sa akin ng inspirasyon upang ipaglaban ang tunay na nararamdaman ko. Dagdag pa niya. Matapos ang kanilang mga pahayag, nagkaroon na masayang salo-salo. Ang mga tao ay nagdiwang sa kanilang pagmamahalan at ang hangin ay puno ng saya at pag-asa. Nakita ni Ava at Ethan ang mga ngiti sa mga mukha ng kanilang pamilya at kaibigan. At alam nilang ang kanilang desisyon ay nagbigay daan sa mas magandang kinabukasan. Ang araw na yon ay nagbigay sa lahat ng masayang wakas at bagong simula. Sa huli, ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang nagbukas ng pinto sa kanilang sariling kwento, kundi nagbigay daan din sa mas matibay na ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. At dito na po nagtatapos ang inspirational love story ni Ava at Ethan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.